So yun mga kababayan, share ko lang po sa inyo dahil ito nga pong balitang ito na kung saan pinapabilis na nga po, no, pinapa-prioritize ni PBBM itong mga batas na ito. May mga kritiko po kasi siya na nagsasabi na hindi daw ito susuportahan ng ating mahal na Pangulo. Well, in fact, yun nga po, naglabas siya ng kanyang statement regarding po dito. Sabi nga po niya na pinapa-prioritize niya sa legislator ito pong anti-dynasty law. Hindi lang sinusuportahan, no? Hindi lang sa sinusuportahan, gusto niya talagang, kumbaga, ma-prioritize, masimulan na, or mapirmahan na itong batas na ito. Sa 1987, in-expect na magkakaroon ng anti-dynasty law, pero nga, inabot ng ilang dekada bago, kumbaga, may pangulo na, sumusuporta, no? Kumbaga, ilang dekada na, from 1987 up to present. So, ngayon lang nagkaroon talaga ng Pangulo na susuportahan itong batas na ito, no? This action is an evidence that PBBM is a revolutionizing governance at its core. Diba, hindi nagpapaurong ang Pangulo? Kumbaga siya mismo ang nagbubukas para sa mas malinis na pamahalaan. Priority bills na ito, hindi lang ito basta listahan. Yung malinaw, no? Na inuuna niya yung interest ng ating bansa. Sa directive ni President Bongbong Marcos, makikita natin yung totoong political will niya. Unahin ang reforma, ayusin ang sistema, gawing mas patas ang politika. Siyempre para po ito sa mga kababayan natin, mga ordinaryong Pilipino. So nakikita ko, si PBBM talaga is, kumbaga visionary, katulad ng tatay niya, yung mga long-term na nakikita natin na seryoso talaga ang pamahalaan, seryoso si President Bongbong Marcos. At nakikita natin na ito nga po ay long-term reforms, no, na magbibenepisyo syempre ang ating bansa at syempre ang ating mga kababayang Pilipino. Yung mga nagsasabi na hindi ito sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang nagpapa-prioritize para mauna po at matutukan ito nga pong mga batas na ito.